Almira's point of view. Tapos na ako sa lahat ng gawaing bahay nang may kumatok sa pinto ng bahay ko. Wala naman akong inaasahang bisita kaya hindi ko alam kung sino bang nasa labas ng ganito kaaga. Robert, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Kunot-noo kong tanong sa kanya na mapagbuksan ko siya ng pinto. Hi Almira, bulaklak nga pala para sa'yo. Malawak ang pagkakangiti niya sa akin nang gawaran niya ako ng isang pumpon ng rosas na hindi ko man lang sinubukang hawakan. Tiningnan ko lang yon, ni walang interes na tanggapin at samyuin. Hindi mo ba gusto? Pwede kong palitan. Nahihiya pa niyang sabi. Gusto ko siyang batukan dahil malinaw ko nang sinabi sa kanya na ayoko nang kinukulit ako. In short, ayoko nang may umaali-aligid para lang bulahin ako. Tapos ang ending ay sasaktan lang din. Nag-usap na tayo, hindi ba? Muli ko sanang uulitin sa kanya na wala talaga kaming pag-asa. Ang kaso pinigilan niya ako gamit ang isa niyang daliri na dinikit sa labi ko. Lecheng gaspang! Masama ko siyang tiningnan kaya tinanggal niya ang daliri niyang nagpatahimik sa akin. Sorry, sige na hindi na mauulit. Malungkot niyang sabi at bagsak ang balikat na tumalikod hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin ko. Naiiling ko na lang na binalikan ng hinanda kong agahan. Nahanda ko na sanang lantakan kung hindi lang dahil sa isang makulit na manliligaw. Almira! Yuhu! Andiyan ka ba? Boses yun ni Sammy. Akala ko wala nang mambubulabog kaso nakalimutan kong may kaibigan nga pala akong sanay sa libreng pagkain. Ano na namang kailangan mo? Masungit kong bungad kay Sammy nang pagbuksan ko siya ng pinto. Grabe naman siya, hindi ba pwedeng dinadalaw lang kita kasi nakita ko si Robert na lumabas dito kanina. So ano na, binasted mo na naman ba? Sunod-sunod nitong sabi pero tanging pagkibit lamang ng balikat ang binigay kong sagot sa kanya. Sumimango tuloy ito kasunod ng pag-unlak nito sa sarili na pumasok sa loob ng bahay ko. Bakit ba kasi panay ang busted mo sa mga nagpaparamdam sa'yo? Wala ka man lang bang natitipuhan sa kanila ni isa? Patuloy niyang tanong habang dire-diretso sa pagpasok sa dining nitong bahay ko. Wala, at saka kilala mo naman ako. Hanggat hindi ko type, itataboy ko agad nang hindi na umasa pa. Isa pa, hindi ko pa nakikita yung ideal type ko talaga. Ayoko namang umasa dun sa sinabi ni Andrew na humanap ka ng pangit at ibigin ng tunay. Kasi kahit pangit yun, nagagawa pa rin manloko. Kaya doon na lang ako sa gwapo tapos mayaman, di ba no? Sagot ko. Kung sa bagay, kahit naman ako ganyan na rin ang mindset ko Nga pala, kamusta ang business? Lumalago na ba ang Almira's Grocery Store? Tanong niya pa. Nag-pause pa muna ako bago sumagot. Ewan ko ba, bakit parang hindi umaayon ang panahon para sa mga plano ko? Nakakahiya kay Papa kung malulugi ang negosyong itinayo ko. Sa kanya pa naman galing ang pinampuhunan ko. Naupo ako sa tabi ni Sammy at tulad niya, nagsandok na rin ng pagkain sa nakahandang pinggan. Bakit kasi hindi mo na lang pamahalaan ang pagkalawak-lawak ng hasyenda sa Alegre? Walang ibang magmamanage noon lalo't wala ka namang kapatid. Baka kamkamin pa yun ng mga kamag-anak niyong sakim sa yaman. May punto naman ang lahat ng sinabi ni Sammy. Sadyang hindi ko lang alam kung kaya ko bang pamahalaan ng mga tao ni Papa. Hinagod ni Sammy ang likod ko. Ngumiti naman ako dahil alam kong pinagagaan niya lang naman ang loob ko. Na gusto niya lang tulungan ng isang kagaya ko. Salamat sa breakfast ha, mauna na ako. Baka malate pa ako sa trabaho. Yung mga sinabi ko, pag-isipan mong maigi. Tumayo na siya, tuluyan na akong iniwan. Saglit pa akong nagmuni-muni bago asikasuhin ang pinagkainan namin ni Sammy. Nang tumunog naman ang cellphone ko. Si Papa ang tumatawag. Ayoko sanang sagutin dahil panayreto lang naman ito ng mga anak ng kaibigan nito sa akin. Nakesyo, tumatanda na ako. Kaya kailangan ko na ng makakasama. Yun talagang dahilan kung bakit ako umalis ng Alegre. Pinipressure ako ni Papa na mag-asawa. Papa, napatawag ho kayo. Alam kong ikakagalit ni Papa kung hahayaan ko lang ang tawag niya. Kaya't imbis na ignorin ay sinagot ko na lang.
Nandito sa bahay si Ivo. Kakauwi lang niya kanina. May mga pasalubong siya sa'yo. Umuwi ka na muna rito sa atin. Sunod-sunod na bungad sa akin ni Papa tsaka ibinaba ang linya. Ni hindi man lang niya ako pinagsalita. Nasapo ko na lang ang noo ko dahil tiyak na matatagalan na naman ako nito sa amin. Tsaka ano naman kung nandun ang lalaking yon? Ay, masyadong binibigyan ng importansya ni Papa. Ayoko sanang sundin si Papa kaso baka ipasundo niya pa ako sa mga tao niya. Kaya kahit na medyo labag sa loob ko bumiyahe ako pauwi sa amin. Ibinilin ko na lang sa tao ko ang store para may sales pa rin kahit wala ako. Pagdating ko ng Alegre, ay magiliw akong sinalubong at kinamusta ng mga tauhan ni Papa. May mga sariwang prutas din silang pinag-aabot sa akin. Kaya puno ang kamay ko nang tuluyan kong marating ang mansyon ni Papa. Manang, si Papa asan? Agad kong iniabot kay Manang Cecil ang mga dala kong pagkain matapos niya akong pagbuksan ng pinto. Nasa loob, iha. Nga pala kamustang mahabang biyahe? Hindi ka naman ba nahilo? Okay naman po, Manang. Matamis akong ngumiti sa kanya. Pumasok na rin ako sa loob at doon ay tuluyang tumambad sa akin ang bulto ng isang lalaking prenteng nakaupo sa couch at tahimik na nanonood ng palabas sa malaking screen ng TV. Iha! Nandito ka na pala! Galak akong sinalubong ni Papa. Mahigpit niya rin akong niyakap bago akayin palapit sa lalaking hindi pa yata napapansin ang presensya ko. Ivo! Iho! Andito ng prinsesa ko! Pagkuha ni Papa ng atensyon nito. Dahan-dahan naman tong tumingin sa amin. At nang magtagpo ang mga mata namin ay para bang nagkaroon ng paru-paro sa loob ng sikmura ko. Parang bigla akong kinabahan. Namawis din ang kamay ko. Papaano ba naman ang lalaking patpati noon ay isa ng simpati ko ngayon. Maging ang pagtayo niya ay naging slow-mo pa sa paningin ko. Tinupi niya ang kwelyo ng damit at matamis sa aming ngumiti. O mas tamang sabihin na sa akin lang dahil sa akin lang nakatutok ang kayumanggi niyang mga mata. It's nice to see you again, Mira. Baritonong sambit nitong mas lalo lang nagbigay ng abnormal na tibok sa puso ko. Muli ko na namang narinig ang cute na palayaw niya sa akin. Siya lang ang tumatawag ng Mira sa akin nung mga bata pa lang kami. Anak! Siniko ako ni Papa kaya't nakabalik ako sa realidad. Tulala ka na riyan. Nangaasar ang ngiting nakaukit sa labi ni Papa kaya't umayos ako ng tayo. Baka kasi kung anong isipin ni Papa. Ang malisyoso pa naman niya pagdating sa amin ni Ivo. Nagulat lamang po ako, Papa. Hindi ko kasi siya nakilala eh. Ang laki na ng iniunlad ng katawan niya. Hindi na siya yung Ivo na nakilala kong patpati noon. Paliwanag ko. Tumawa tuloy si Ivo. Goodness, ang gwapo niya lalo kapag tumatawa. Ang sexy pa ng boses niya. May gusto kasi akong impresin. Brusko nitong sabi. Medyo nayabangan ako sa tono niya kaya't inirapan ko siya. Alam ko na ako ang pinatutungkulan niya dahil kinakantsawan ko talaga noon ang halos butot balat niyang katawan. Palibhasa ay malusog akong bata noon, kaya't ang lakas ng loob kong mambuli. Ikaw din, ang laki ng binago mo. Hindi ka na mataba. Ngising-an niya. Bigla namang lumaki ang butas ng ilong ko sa sinabi niya. Ano? Sinong mataba? Hindi ako mataba noon ah. Healthy lang ako. At ikaw naman, payatot. Pagmamaldit ako sa kanya. Pareho tuloy silang natawa ni Papa. Oh goodness, ang sarap talaga sa tenga ng tawa niya. Ano bang meron sa lalaking to at nakakaramdam ako ng mga hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Naiiling ngunit nakangiti pa rin niyang sabi. Lumapit siya sa akin at naglahad ng kamay. Masaya akong makita ka ulit, Mira. Malambing niyang sabi. Tiningnan ko lang ang kamay niya. Bakit naman napakaugat? Hindi ko rin alam. Sambit nitong ikinakunot ko. Huh? Ano bang pinagsasasabi niya? Nahuhulaan niya bang tumatakbo sa isipan ko? Nasabi mo anak. Bulong sa akin ni Papa. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil sa pagkapahiya. Baka anong isipin nitong lalaking to? Bakit ko ba kasi nasabi yun? Nasa isip ko lang yun eh. Nangangalay na ako. Sambit niya na ang tinutukoy ay yung nakalahad pa ring kamay. Oh, sorry. Tinanggap ko ang kamay niya.
Grabe ang lambot. Mas malambot pa yata ang kamay niya kaysa sa kamay ko. Napaigtad na lang ako nang marahan niyang pinisil ang kamay ko. At ewan ko lang kung tama ako o mali. Pero yung tingin niya parang inaakit ako. Binawi kong kamay ko sa kanya't dumistansya dahil para niya na akong hinihipnotismo. Tumikim pa ako bago tumingin kay Papa. Hanggang kailan po siya rito? Prangka kong tanong. Hanggang kailan ka nga ba rito, iho? Baling ni Papa sa kanya. Hanggat hindi sa akin lumalambot yung babaeng sadya ko rito, tito. Sagot nito habang nakatingin sa akin. Hindi ako asyumera pero bakit parang nararamdaman ko na akong tinutukoy niya? Hindi naman malamig pero bigla-bigla akong pinagpawisan. Never in my entire life na nangyari sa akin. Ngayon lang talaga. Ano ba kasing meron sa iyong lalaki ka? Bakit ako naapektuhan sa mga malalagkit mong tingin? Mukhang kailangan mo ito ah. Inabutan niya ako ng panyo pero hindi ko na inabala pang sariling tanggapin yon. Medyo nahilo ako sa mahabang biyahe kaya magpapahinga lang po muna ako. Bababa na lang po ako kapag oras na para kumain. Paalam ko at hindi na hinintay pang sumagot si Papa. Umatras na ako at nagdire-diretsyong naghakbang patungo sa sarili kong silid. Evo's point of view. Ang anak ko bang tinutukoy mo kanina? Naibaling ko kay Tito William ang atensyon nang bigla itong magtanong matapos mawala sa paningin namin si Mira. Gusto ko si Almira, Tito William. Noon pa man ho. Kung hindi lang ako noon kinakailangang i-chemotherapy at halos tumira na sa ospital dahil sa cancer ko noon ay hindi ko siya iiwan. Nangako ako sa kanya 15 years ago na hindi siya iiwan at mananatili sa tabi niya para protektahan siya sa mga bully na bata noon. Ang kaso hindi ko natupad. Pero ngayon, pwede na. Pwedeng-pwede ko nang tuparin ang lahat ng ipinangako ko noon sa kanya. Seryoso kong sagot. 10 taon na rin nang maging cancer-free ako. Akala ko noon, hindi na ako bibigyan pa ng mahabang buhay. Dahil yung mga nakasama ko sa ospital na may mga cancer din, nawala na sila. Hindi nila kinaya. Papaano ang babaeng gustong ipakasal sa'yo ng papa mo? Hindi ba't kasunduan na ng 2 panig ang pag-iisang dibdib ninyo ng anak ng gobernador ng lungsod nyo? Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. May paninindigan kong sagot. Tumangutango si Tito William, ngunit hindi naman agad nagsalita. Parang may malalim pa itong iniisip bago ko muling kausapin. Wala akong tutol at hindi kailanman tututol sa kung ano man ang nararamdaman mo para sa anak ko. Pero sana, huwag mong sasaktan ang damdamin niya. Wala pa siyang nagiging nobyo. Sakali mang maging kayo, ingatan mo lang sana siya. Ihahabilin ko na rin muna sa iyong dalaga ko dahil kailangan kong asikasuhin ang negosyo ko sa Maynila. Nagkakaroon umano ng problema doon dahil may nakapasok na anay. Kailangan kong alisin ang anay na iyon nang hindi tuluyang masira ang pundasyon ng pinaghirapan kong itayo. Ipinatong ni Tito ang kamay sa balikat ko at seryoso akong tiningnan sa mata. Kailangan niyo po ba ng tulong? Agad kong presenta. Marami akong koneksyon. Madali lang sa akin ang tumiris ng anay. Hindi na, may solusyon na ako. Salamat na lamang, iho. Ngumiti siya sa akin at tinapik-tapik ako sa likod. Kailan po palang alis niyo? Tanong ko kapag kuwan. Mamayang gabi na, kaya ako rin pinauwi ang dalaga ko dahil magpapaalam ako sa kanya. Kapag nga pala nagpumilit na bumalik sa kabayanan, samahan mo. Meron kasi siya doong pinapalakad na maliit na negosyo. Bilin pa nito sa akin. Ako na pong bahala, sagot ko. O siya, maiwan na muna kita, iho ha? Dahil kailangan ko pang ayusin ang mga dadalhin ko sa pag-alis. Maya-maya sasabihin ko na rin kay Almira ang plano kong pag-alis mamayang gabi. Tumayo na ito at ganun din naman ako. Ayoko maupo lang sa harap ng malaking screen. Nakakabagot masyado. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Ayain mo muna si Almira kung gusto mong lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Mukhang botong-boto po kayo sa akin, Tito ah. Pabiro kong sabi. Naglalakad na kami ngayon at paakyat na ng hagdan. Kahit sinong magulang magugustuhan ka. Bukod sa successful ka na sa buhay, napakabait mo pang binata. Idinantay nito ang braso sa balikat ko.
Natawa naman ako sa pagpuri nito sa akin. Thanks tito. Huwag sana akong pahirapan ng dalaga nyo. Sana nga. Inalis na nito ang kamay dahil nasa tapat na ito ng kanyang silid. Nasa dulo ang kwarto ni Almira. Katukin mo na lang kapag aayain mong lumabas. I will. Thanks po sa info, Tito William. Pumasok na ito sa kwarto niya habang ako naman nagpatuloy at huminto na lang sa tapat ng kwarto na itinuro sa akin. Mira, gising ka ba? 3 beses kong kinakatok ang pinto ng kwarto niya. Kakatok pa sana ako dahil walang sumasagot. Nang biglang bumukas ang pinto. Hi! Ngiting bati ko sa kanya. Istorbo ka, matutulog na sana ako eh. Kunot noong reklamo niya. Lumabi pa siya na mas lalong nagpangiti sa akin. She's kinda cute, pero mas lamang yung ganda niya. Maglalakad-lakad tayo sa labas para na rin makalanghap tayo ng sariwang hangin. Aya ko sa kanya. Hindi mo ba kayang maglakad at lumanghap ng hangin ng mag-isa? May pagkataklesa niyang tanong. Humalukip-kip pa ito at masamang tumingin sa akin. Hindi eh. Gusto ko kasing kasama ka. Kinindatan ko siya at saka ako kinagat ang ibabang labi. Bigla-bigla namang namulang magkabilaan niyang pisngi. Hindi ko tuloy napigilang pisilin ang mga iyon. Nilalaro ko lang naman talaga siya. Aray! Reklamo niya. Gusto mong isumbong kita kay Papa nang sipain kanyang palabas ng mansyon? Oh, sorry na. Kikis ko na lang. Akma ko na sana siyang hahagkan sa labi nang mabilis siyang umiwas. Pilyong ngiti tuloy ang sumilay sa labi ko. Ayokong maglakad-lakad ngayon. Next time na. Hindi ko na siya pinatapos dahil binuhat ko na siyang palabas. Parang bagong kasal ang klase ng pagbuhat ko sa kanya. Gusto kong matawa nang mamula ang buong mukha niya. Sorry, pero hindi ko tinatanggap ang mga excuses mo. Sambit ko tsaka gigil siyang pinalo sa puwet. Aray, leche ka? Ibaba mo nga ako. May mga paa ko which means kaya ko maglakad. Palatak niya. Tsaka na kita ibababa kapag nasa labas na tayo. Mahirap na, baka madapa ka pa. Matapilok o kung ano pang disgrasyang pwedeng mangyari habang pababa tayo ng hagdan. Kondisyon ko sa kanya. Mahirap na't baka takasan pa ako. Oh, napano ka iha? At buhat-buhat ka nitong pogi ninyong bisita? Tanong ng sumulpot na si Manang Cecil. Dahan-dahan ko namang ibinaba si Mira na namumula pa rin ang mukha. Baka ho kasi madapa o di kaya matapilok habang pababa kami ng hagdan. Kaya ako po binuhat, Manang. Ako nang sumagot dahil mukhang walang makapang sagot si Mira. Imbis na magsalita ay malisyosang ngumiti sa amin si Manang. Uy, saan pala kayo pupunta? Tanong nito kapag kuwan. Maglalakad-lakad lang po, Manang, dyan sa labas. Sagot ko. Naku, tamang-tama dahil anihan ng mga ubas ngayon. Pwede kayong tumambay roon. Magandang tanawin doon sa taniman. Presko rin ang hangin. At hindi doon mainit dahil napapalibutan ng mga punong mangga na hitik ngayon sa bunga. Dahil buwan ng mga mangga ngayon. Anito. Ngayon na palang anihan? Naghanda po ba kayo, Manang, ng mga makakain ng mga tao natin? Tanong ni Mira. Ay oo, nagpabili pa nga sa akin ng papa mo ng isang buong kinatay na baboy. Dahil marami ang kailangang pakainin. 2 putahe pang kailangan naming lutuin. Maya-maya, dadalhin din namin ang mga pagkain doon. Sagot ni Manang. Ganun po ba? O sige po, pupunta po kami ng ubasan. Ani Mira at tumingin sa akin. Magpalit tayo ng damit dahil tutulong tayo sa pag-aani. Sambit niya at tinalikuran ako. Mabilis naman akong sumunod sa kanya. Mapagkawang gawa ka pa rin pala? Saad ko habang sinasabayan siya sa paglalakad. Oo, pwede nga akong magsilbi sa mga tao dahil sa pagiging mapagkawang gawa ko eh. Piloso pa niyang sabi at binilisan ang paglalakad. Mag-long sleeves at pants ka nang hindi ka matusta. Hindi doon pwede ang sando at shorts. Sayang yung kutis mo kung mabibilad ka lang. Ani at pumasok na sa kwarto niya. Yes, ma'am. Sumaludo ako sa kanya ngunit inirapan niya lang ako. Nasa kaliwa lang ang guest room kung saan ako tumutuloy. Kaya't pumasok na rin ako at naghanap ng long sleeves at pants sa closet. Mabuti na lang at may nahalungkat ako ron. Binilisan ko ang kilos ko para masalubong ang paglabas niya sa kwarto.
Sumandal pa ako sa pader at kinatok ang pinto ng kwarto niya. Mira, tara na. Binuksan niya naman agad ang pinto. Nakasuot siya ng isang maluwang na sweater at makapal na pajama. May sombrero na rin siyang suot sa ulo. Kahit na anong isuot ng babaeng to, bagay sa kanya. Wala tuloy sa sariling pinasadahan ko siya ng tingin. Naku kang lalaki ka, napakainit, wag mo kong simulan. Palatak niya sa akin. Hindi kaya dahil hot ako? Apektado ka sa karisma at appeal ko. You're attracted kaya ka ganyan. Tanong ko sa kanya. Pinagalaw ko pa ang kilay ko na mas ikinaasar niya. Mukha mo, tabing at maraming kailangan gawin. Wala akong oras para patulan niya mga pagyayabang mo. Tinabig niya ako at nilampasan. Sumunod naman agad ako sa kanya. Lagyan ko ng taway ang likod mo, baby. Sambit ko na ikinatigil niya. Nilingon niya ako at tinaasan ng isa niyang kilay. Ano ko, bata? Taklesan niyang tanong habang turo ang sarili. But you're my baby. Nagpapakyut kong sabi. Automatic tuloy na namula ang buong mukha niya. Mabilis siyang nagbawi ng tingin at patakbo kong iniwan. Hey, baby, wait for me. Natatawa na lang akong nahumabol sa kanya. Binilin ka sa akin ni Tito, kaya't kailangan kitang alagaan at bantayan. Dagdag ko nang makahabol sa kanya. Ni hindi na walang pilyong ngiti sa labi ko. Kaya kong sarili ko, hindi ko kailangan ng caregiver. Suplada niyang giit. Talaga? Pero masarap ang inaalagaan. Lalo na't gwapo mag-aalaga sa'yo. Ay, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Dami mong arte sa buhay. Akma niya na naman sana akong tatakbuhan nang hawakan ko siya sa siko. Pinagapang ko ang kamay ko sa palad niya at pinagdaop ang mga kamay namin. Binabawi niyang kamay niya sa akin kaya't hinigpitan ko ang hawak sa kanya. Dahil gusto kong maglakad kami ng naka-holding hands. Bitawan mong kamay ko, Mr. Ivo Monteverde. Nagbabanta niyang sabi. What if ayoko? Anong gagawin mo? Naghahamong tanong ko sa kanya. O di tatadyakan ko yung kaligayahan mo. Anya, I know how to defend myself. Ikaw, kaya mo bang protektahan ang sarili mo? Oras na panghimasukan ko ang buhay mo? Makahulugang tanong ko sa kanya. Hindi ako nakikipagbiruan. Bitaw na. Baka kung ano pang isipin nila sa atin. Ayokong makita tayo ni Papa na magkahawak ang kamay. At baka kung ano pang isipin nun sa atin. Sumusukong sa niya ngunit ayoko talagang bitawan ng kamay niya. Ang komportable ko kapag magkahawak ang mga kamay naming dalawa. Hayaan mo na ako. Pa-birthday gift mo na lang sa akin. Malambing kong request. Bigla namang lumambot ang ekspresyon na maganda niyang mukha. Kasabay ng pagbuga niya ng hangin. Okay, pero ngayon lang to ha. Bawal mo na itong gawin sa susunod. Mababa ang tonong kondisyon niya. I can't promise. Tara na. Nagpatiuna na ako at dahil magka-holding hands kami, wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lang sa akin. Lalakarin lang ba natin ng papunta ron? Hindi ba tayo mangangabayo? Kapag kuway tanong ko nang makalayo na kami sa mansyon nila. Sa kwadra tayo dediretso. Malayo-layo rin ang ubasan. Mga 40 to 50 meters din ang layo. Kaya't mangangabayo na lang tayo. Pero ang tanong, marunong ka ba? Yup. Ikaw ba? Marunong ka bang mga bayo? Pilyong tanong ko sa kanya. There's something in my mind and it's kinda dirty. Nangunot naman ang noon niya. Siyempre naman, laking hasyenda kaya ako. Mayabang at kumpiyansa niyang sagot. Sa kabayo ka lang ba marunong umangkas? Tanong ko sa kanya. Marunong din akong magmaneho ng motor. Ako, kaya mo ba akong manihuhin? Sa naging tanong ko ay napahinto siya at matalim ang mga matang tumingin sa akin. Bakit? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Ikaw ha? Madumi ka masyado mag-isip. Berde ka. Tatawa-tawa kong sabi. Hindi na ako minor de edad. Wala man akong naging nobyo pero hindi ako mangmang sa mga ganyan. Huwag mong i-deny. Yun yung tinutukoy mo. Paratang niya. Alin na ba yun na sinasabi mo? Maang-maangan kong tanong pero imbis na sumagot ay pinamulahan lang siya. Tapos nun ay inirapan ako. Hindi na siya nagsalita pa hanggang sa marating namin ang kwadra ng mga kabayo. Kailangan yata isang kabayo lang ang gamitin natin. Question ko. Nek-nek mo. Mangyayapos ka lang.
Kaya mo gustong gumamit ng iisang kabayo lang. Sorry, Mr. Monteverde, pero hindi pwede. Inirapan niya ako bago sa akin iabot ang taling puti ng kabayo. Tara na, Levi. Iwan na natin ang isa dyan. Pagkausap niya sa puting kabayo na sinakyan at pinatakbo na yon. Mira, sandali naman. Nagmamadali akong umangkas at humabol sa kanya dahil baka hindi ko na siya mahabol. Ang bilis niya talagang mga bayo. Mukhang hindi ko pa rin siya magagawang talunin sa karera. Huwag mo namang patakbuhin ng mabilis si Levi at baka mahulog ka. Ayoko namang sa lupa ka lang babagsak. Gusto ko kung mahuhulog ka, sa akin. May kalakasang sigaw ko dahil 2 metro din ang layo niya sa akin. Pero imbis na makinig sa akin, mas pinatakbo niya pa ang kabayo niya. Pasaway na babae. Naisatinig ko. Ang tigas pa rin talaga ng ulo niya. Itinabi ko sa nakataling kabayo ang kabayong ipinagamit niya sa akin nang makarating ako sa ubasan. Marami na mga naaani pero hindi pa rin ubos na anihin ang mga ubas. Hinanap ko kagad si Mira kaso hindi ko siya matagpuan. No choice kung hindi ang magtanong-tanong dahil kapag hindi ko yan ginawa, baka hindi ko siya makita. Gusto ko pa namang nakabuntot lagi sa kanya. Miss, nakita mo ba si Almira? Tanong ko sa isang babae na isinasalansa ng mga basket na may mga lamang ubas. Miss, untag ko rito. Tulala na kasi ito. Ay, sorry sir. Nandun po sa pinakang dulo si senyorita. Sagot nito. Nagpasalamat naman ako rito at tinahak na ang daan na itinuro niya sa akin. Napangiti na lang ako nang makita siyang nag-e-enjoy habang namimitas ng mga ubas. Paminsan-minsan pa siyang sumusubo. Parang bata. Hindi mo man lang ako inintay. Nakalabi kong reklamo sa kanya nang makalapit. Kasalanan ko bang mabagal ka? Pabalang niyang sagot nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Kumuha ako ng basket at gunting tsaka namitas na rin. Nga pala, nakapagpaalam na ba sa'yo si Tito William? Tanong ko na ikinahinto niya sa pagpitas. Ngumunguya pa siya nang humarap sa akin. Mukha kang puffer fish. Natatawa kong puna sa kanya. Punong-puno kasi ang bibig niya ng ubas. Kesa naman sa'yo na mukhang vampira sa sobrang putla. Ano palang sinasabi mo na nakapagpaalam sa akin si Papa? Bakit? Nagsabi ba siya sa'yo na aalis siya? Anya't ibinaba muna ang basket niya na pununan ng mga pinitas niyang ubas. May kailangang asikasuhin si Tito sa kumpanya ninyo sa Maynila. It's an urgent. Nag-offer ako ng tulong kaso tumanggi si Tito dahil may solusyon na raw siya. Hindi pa pala si Tito nakakapagpaalam sa'yo. Akala ko kasi nasabihan ka na niya. Ano na naman kayang naging problema sa kumpanya? Mahina niyang sabi. Nagkaroon lang ng konting problema. Pero kayang-kaya na yun ni Tito. Ani ko. Sana lang maging maayos ang lahat. Nag-aalalang sambit niya. Ibinaba ko na muna ang hawak at marahang tinapik ang braso niya. Madali lang na maayos ang papa mong problema sa kumpanya dahil magaling si Tito. Don't worry. Kapag may nangyari man na hindi inaasahan, mabilis naman akong sasaklolo. Ngumiti ako sa kanya tsaka siya pinikitan ng mata. Magtrabaho na tayo para marami tayong matapos. Tumango naman siya. At akma nang dadalhin ang basket niya sa pinaglalagyan ng mga naani nang pinigilan ko siya. Ako na. Pagpipresenta ko at kinuha ang basket sa kamay niya. Nagpatuloy kami sa pagpitas hanggang sa matapos. Ikinakarga na sa truck ang mga ubas. Kaso kulang ang malalakas na lalaking kargador. Kaya't nagpresenta na akong tumulong. Hinubad ko ang sweater at ang sombrero ko. Rinig ko ang impit na tili ng ilang kababaihan nang simulan ko ang pagbubuhat. Napangiti na lang ako nang mahuli kong nakatingin din sa akin si Almira. Nahihiya din siyang nagbawi ng tingin at pabisi-bisihan sa ginagawa nang mahuli ko siyang nakatingin sa akin. Para ng kamati sa sobrang pamumula. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Almira's point of view. Nasapo ko magkabilaan kong pisngin nang tumalikod na sa akin si Ivo. Sobrang init ng mukha ko. Kung bakit ba naman kasi hindi kagad ako umiwas nang tanggalin niya ang long sleeves niya. Tuloy nahuli niya akong nakatingin sa 6 na tipak niya sa tiyan. Nakakahiya. Pinagpala na nga yung mukha, pinagpala pa pati yung katawan. Hoy, ang sarap niyang pagpantasyahan. Sana mapansin niya ako. Rinig kong sabi ng isang babae.
Nagkukumpulan ng mga kababaihan at halos maglaway habang pinagmamasdan nila ang katawan ni Ivo. Leche naman kasing lalaki yun eh. Pwede naman siyang magbuhat ng hindi naguhubad ng damit. Palibhasa, gustong-gustong pagpiestahan. Oras ng trabaho, hindi ba? Bakit kayo nagkukumpulan dyan? Istrikta kong sita sa kanila. Pasensya na po, senyorita. Hinging paumanhin nila. Halata sa mukha nilang takot. Pero imbiyerna na pa rin ako sa kanila. Ayusin niyo yung mga ginagawa niyo. Huwag niyong pagpantasyahan ng pagmamay-ari ko. Bigla akong nangunot sa mga salitang nabitawan ko. Bakit ko ba yun nasabi? Ay, nahilot ko na lang ang sentido ko. Buwisit na lalaki. Pasensya na po ulit, senyorita. Hindi po namin alam na nobyo niyo siya. Hindi na po mauulit. Nahihiya nilang paghingi muli ng dispensa. Tumango lamang ako sa kanila. First time kong magsungit sa mga nagtatrabaho dito sa hasyenda. Nang dahil kay Ivo ay nagawa kong magsalita ng hindi maganda. Ipinilig ko na lang ang ulo at inasikaso ang mga dapat asikasuhin. Saktong matapos sa pagkarga ng mga ubas nang dumating na ang pananghalian. Bumaba ng pick-up si Papa at lumapit sa akin. Nagmano ako sa kanya at humalik sa pisngi. Aalis daw po kayo? Tanong ko agad. Oo anak mamayang gabi. Mga 1 linggo lang naman siguro ako doon. Maglalabas din ng bagong produksyon ng mga ubas natin. Kaya't baka lumagpas ng 1 linggo ang pananatili ko sa Maynila. Hindi ka naman mabuburyo dito anak. Dahil kasama mo naman si Ivo. Huwag ka na muna sanang babalik sa bayan. Ibilin mo na muna ang negosyo mo sa isa sa mga tao mo dahil mas kailangan ka rito. Sa susunod na araw na ang sahod ng mga tao natin, sa iyo ko na iaasa ang pagpapasahod sa mga tao natin. Nasa safe ang pera. Alam mo naman ang password nun, hindi ba? Mahabang bilin sa akin ni Papa. O sige po, mag-iingat kayo ron ha. Tawag-tawagan niyo po ako. Ngiting sabi ko. Tumango naman sa akin si Papa. Sabay na rin kaming nagtungo sa pinaglatagan ng mga pagkain at doon ay nagsalo-salo. Mas lalo ho yata kayong gumaganda, senyorita. Kaya't mas lalo sa inyong nai-inlove si Gove. Sabat ng isang babaeng trabahante. Natuon tuloy ang atensyon ko sa kanya. Bakit? Nanliligaw pa rin ba sa iyo ang anak ni Gove? Tanong sa akin ni Papa. Napatingin pa muna ako kay Ivo na seryoso ang mukha. Habang nakatingin sa akin, ni hindi siya kumukurap. Bakit para akong isinalang sa hot seat? Wala naman akong dapat na ipaliwanag pero bakit parang kailangan kong gawin yun? Noon pa naman po yun. Binigyan mo ba ng pag-asang lalaking yun? Sa pagkakataong to ay si Ivo naman ang nagtanong. Hindi, walang rason para gawin ko yun. Sa sinabi ko ay bigla naman siyang ngumisi. Ano palang mga tipo mo? Ako ba? Tanong nito. Nakagat ko na lang biglang ibaba kong labi at mariing napapikit dahil naging tampulan tuloy kami ng pisngi. Maging si Papa, panay ang pang-aasar sa akin. Meron pa ba? Pwede pa kayang makikain? Natuon ang mga mata naming lahat sa lalaking nagsalita. Gob! Pinag-uusapan ka lang namin kanina eh. Natatawang tura ni Mang Dindo. Isa sa mga tauhan na pinagkakatiwalaan ni Papa. Ganun po ba? Naku sana hindi naman pangit ang pinag-uusapan niyo tungkol sa akin. Pagbibiro nito, rinig kong pag-ismid ni Ivo. Biglang sumama ang mukha niya. Nawala yung masaya niyang aura kanina at napalitan ng pagkairita. Ni hindi siya nahiyang tingnan ng masama si Gerald. May sadya ka ba, iho? Tanong ni Papa kay Gerald. Ni hindi man lang ito niyayayang kumain. Meron ho. Nakarating kasi sa akin ng balitang dumating ang dalaga niyo Kaya't dumalaw po ako para kamustahin siya. Magalang nitong sagot kay Papa. Okay siya. Nakikita mo naman, hindi ba? Isa pa, may gwapong nag-aalaga sa kanya. Kaya hindi siya mapapano. Nasagot ko ng tanong mo Pwede ka na umalis. Pananaboy dito ni Ivo. Nagkaroon na ng tensyon kaya't pumagitna na ako. Sinenyasan na rin ako ni Papa. Mag-usap muna tayo, Gerald. Baling ko dito. Matamis naman tong umiti sa akin pero hindi na para gantihan ko pa yon. Mira! Umiling sa akin si Ivo.
Alam kong ayaw niyang sumama ako kay Gerald, pero kailangan ko nang prangkahin siya nang tumigil na sa akmang pagkuha sa loob ko. May kailangan lang kaming pag-usapan, babalik din naman ako. Matamis akong ngumiti kay Ivo bago sa kanila nagpaalam. Nagpaalam din naman si Gerald sa mga tao bago sa akin sumunod. May pasalubong nga pala ako sa iyo, Mira. Kaso nasa kotse eh. Samahan mo kong kunin yon. Alok sa akin ni Gerald nang makalayo na kami. Hindi na kailangan. May gusto lang sana akong klaruhin sa iyo eh. Paninimula ko. Matama naman tong naghintay. Sasagutin mo na ba ako? Hula niya. Umiling ako tsaka sinalubong ang itim na itim niyang mga mata. Guwapo rin sana ang isang to kaso hindi talaga siyang tipo ko. Diktador kasi siyang tao. Bagay na ayoko sa ugali ng isang lalaki. Gerald, malaking respeto ko sa'yo. Hindi lang naman ako. Gerald, huwag mo sanang mamasamain pero gusto ko sanang tigilan mo na ang paglapit sa akin. Naiilang na kasi talaga ako eh. Yung lalaking pumigil sa'yo kanina, siya bang rason kung bakit mo ako pinapatigil, hindi ba? Hindi ko malaman kung galit ba ang tono niya o malungkot dahil napakaseryoso ng tinig na ibinibigay niya sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan, lalo na nang magtangis ang bagang niya. Matagal akong naghintay sa'yo. Umasa ako. Nag-effort pero hindi pa rin naging sapat sa'yo. Ano bang meron sa lalaking yun ha? Magaling ba siya kaya mo nagustuhan? Bakit? Bakit hindi mo ako subukan? Mas magaling ako sa kanya. Nagalit ang mukha niya at mahigpit akong hinawakan sa braso. Gerald! Nasasaktan ako, ano ba? Bitawan mo kung ayaw mong mag-ekskandalo ako. Hindi ko na naituloy pang sasabihin ko nang may humablot kay Gerald. Kasunod nun, ang pagbulagta nito. Ivo! Natutup ko ang bibig ko nang halos basagin niya ang mukha ni Gerald. Alisin niyo yung hayop na lalaking yan dito ha. Baka magdilim lang paningin ko. Mawalan kayo ng bulok na gobernador. Utos ni Ivo sa mga tauhan ni Papa. Mahigpit niya akong niyakap at inalo-alo. Sinabi niya kay Papang nasaksihan, kaya't maging ang nag-iisa ko na lamang na magulang ay nagingit-ngit din sa galit. Umuwi na kayo sa mansyon. Ako nang bahala rito. Utos ni Papa na agad namang sinunod ni Ivo. Nakaalalay siya sa akin hanggang sa makasakay kami sa alaga kong kabayo. Napaigdad pa ako nang biglang maramdaman ang likod ko ng matigas niyang dibdib. Maging ang mga tipak niya sa tiyan. Nasa iisang kabayo lang kami nakasakay kaya't talagang magkadikit ang mga katawan namin. Bolta-boltahing kuryente ang biglang dumaloy sa katawan ko nang pumulupot ang isa niyang kamay sa bewang ko. Ramdam ko rin ang hininga niya na dumadampi sa leeg ko. Wala sa sariling napalunok ako nang humigpit ang yakap niya sa akin mula sa likod nang patakbuhin niya na si Levi. Sisiguraduhin ko na hindi na makakalapit pang lalaking yun sa'yo. Bulong niya sa akin, kasunod ng paghalik niya sa aking leeg. Hindi ko magawang umimik. Nabibingin niya kasi ako sa malakas na tibok ng puso ko. Nakauwi na kamit lahat pero tulala pa rin ako. Hindi dahil sa ginawa sa akin ni Gerald, kung hindi dahil sa pagdampi ng labi ni Ivo sa leeg ko. Bago siya bumaba kanina't alalayan ako. Napakainit ng labi niya. Nakakapanghina ng tuhod. Natauhan lang ako nang marinig ang boses niya sa labas ng kwarto ko. Kumakatok siya kaya't bumangon ako at pinagbuksan siya ng pinto. Dinalhan kita ng hapunan para hindi ka na bumaba pa. Matamis ang ngiting nakaukit sa labi niya. Nakakahaw ang ngiti niya kaya't maging ako ay napapangiti na rin. Nilakihan ko ang pagkakabukas ng pinto at pinaunlakan siyang pumasok. Bakit parang ang dami naman itong pagkain dinala mo? Tanong ko nang ipinatong sa mesa ang tray ng pagkain. Dahil dalawa tayong kakain. Malambing niyang sabi at hinawi ang ilang hibla ng buhok ko na humaharang sa mukha ko. Ang ganda mo. Anyang nagpainit sa magkabilaan kong pisngi. Okay ka na ba? Tanong niya kapag kuwan. Oo, salamat pala. Hindi ko kinakayang tingnan siya ng matagal kaya't panay akong iwas sa tuwing sasalubungin niya ako sa mga mata ko. You're welcome. Natakot ka ba kanina? Masuyo niyang tanong. Umiling ako at tinanggap ang plato na nilagyan niya ng pagkain. Hindi naman. Tipid kong sagot. Tumangu-tango naman siya habang maingat akong inaasikaso. May plano ka bang gawin bukas?
Pagbabago niya ng usapan, marahil ay napansin niyang ayoko ng pag-usapan pang nangyari kanina. Wala naman, bakit mo na itanong? Gusto ko sanang maligo tayo sa Batis eh. Doon sa dati nating nilalangoyan ng mga bata pa tayo. Isa rin kasi ang spot na yun sa mga namimiss ko dito sa Alegre. Oo, sige. Huling ligo ko doon nung umalis ka. Bakit mo nga pala ako noon iniwan? Bakit ka biglang nawala? Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Magkaibigan naman tayo noon eh. Kaya sana man lang kahit papano nagpaalam ka na, aalis ka na. Nalungkot talaga ako noon. Naghintay ako kaso wala namang Ivo na bumalik. Hanggang sa nagsawa na lang akong kakahintay sa'yo. Sa wakas ay natanong ko na rin sa kanya ang mga katanungang hindi pa nabibigyan ng kasagutan. Nagkaroon ako ng cancer sa dugo. Halos 3 taon din ako nagpabalik-balik sa ospital. Hindi ako nagpaalam dahil traidor ang sakit na cancer. Ayokong umasa na babalik ako dahil baka hindi ko naman magawa. Baka hindi ko matupad. Natakot ako kaya't hindi ako nagpaalam sa'yo. I'm sorry. Pero ngayon okay na. Hindi na ako aalis. Malaya na ako sa sakit. Cancer survivor na ako. At proud akong sabihin na isa ka sa mga naging lakas ko. Sinabi ko sa sarili ko na babalikan ko ang kaibigan ko na nagbigay sigla sa bata kong puso noon. Ngayon ko palang tutuparin ang pangako ko sa'yo na hindi kita kailanman iiwan. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi na ako muli pang aalis, Mira. Nanubig ang mga mata ko sa nalaman. Sana sinabi mo. Para nadamayan kita. Magkaibigan tayo, hindi ba? Bumagsak ang luha sa mga mata ko na agad niyang pinalis. Tapos na yon. Ang isipin na lang natin ay ang ngayon. Masyado na tayong nagiging emosyonal. Kumain na tayo. Hinaplos niya ang pisngi ko at hinagkan ako sa noo. Naipikit ko ang mga mata at di namang muling paglapat ang labi niya sa balat ko. Mas lalo lang lumakas ang pintig ng puso ko. Hindi kami naubusan ng kwento. Ang daldal pa rin ni Ivo. Hindi siya nagbago. Siya pa rin ang Ivo na nagustuhan ko noon. At mas ginugusto ko pa ngayon. Ni hindi na namin namalayan na naubos na pala namin ang pagkaing dala niya. Magpahinga ka na. Inalalayan niya ako sa paghiga. Para akong babasaging kristal na ayaw niyang masira. Ang sarap lang sa pakiramdam. Nilagyan niya pa ako ng kumot at dumukwang upang patakan ng halik ang aking noo. Good night, Mira. Dadalawin kita sa panaginip mo. Hinaplos niya ang buhok ko bago kunin ang tray at tumalikod na sa akin. Sinundan ko siya ng tingin at bago niya sara ng pinto ay ngumuso siya sa akin at kumindat. Nasapo ko na lang magkabilaan kong pisngi na nag-iinit na naman. Napangiti ako. Ang saya kasi ng puso ko ngayon. Tuluyan kong ipinikit ang aking mga mata at hinayaang hilahin ako ng antok. Kinabukasan ay sunod-sunod na tawag ang nagpagising sa akin. Inaantok akong bumangon upang kunin ang cellphone ko sa bag at saka iyon sinagot nang makitang si Sammy ang tumatawag. Hoy, bruhang babae! Di ka man lang sa akin nagpaalam na aalis ka pala. Wala tuloy akong libreng breakfast. Agad kong nailayo ang cellphone ko. Ang lakas naman kasi ng boses ng babaitang yun. Akala binging kausap. Ang gandang bungad, grabe. Magkarinderya ka na lang muna. Marami ka namang ipon eh. Akala ko kung ano na kahit napatawag ka na ganito kaaga. Sermon ko sa kanya matapos ibalik sa tenga ang cellphone ko. Seryoso? Nasa inyo ka na talaga? Oo, biglaan lang din ang pag-uwi ko eh. Utos ni Papa. Ganon? Sayang naman. Gusto pa man din sana kitang ayain na manood ng concert ng isang sikat na banda. Kaso pagdating ko sa nabili mong bahay, wala ka naman. Sayang lang yung ticket. Hinayang niyang sabi. Pasensya na, pero kung gusto mo, pwede ka naman pumunta rito. Suggestion ko. Kung papayagan ako ni boss na mag-leave, papayag yan basta sick leave ang gawin mong reason. Gagawin mo pa akong sinungaling. Siguro next time na lang ako dadalaw dyan sa inyo. Magpapaalam na rin ako dahil kailangan ko pang maghabol ng masasakyan. At baka malate na naman ako. Kota na ako kay boss, baka palitan ako. Agahan mo pa kasi ang gising para hindi ka nalilate. Soon. O sige na girl, bye-bye na. O sige. Nagpaalam na rin ako dahil may mga gagawin din naman ako ngayong umaga. Hindi porket anak ako ni Papa, hihilata na lang akong maghapon.
Niligpit ko na lang muna ang pinaghigaan. Tsaka ko pinasyang lumabas. Himala ang aga mo yata ngayon. Bungad kagad ni Ivo sa akin. May hawak pa siyang tasa ng kape at sarap na sumisimsim doon habang nakaupo sa mahabang sofa. FYI, maaga po talaga akong gumigising. Palatak ko sa kanya. Ngumiti naman ang loko at inalok akong maupo sa tabi niya. Ang aga-aga nagsusungit ka. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Hindi ako nagkakape sa umaga. Bakit naman? Taka niyang tanong. Wala lang. Tipid kong sagot, tsaka naupo sa tabi niya. Kamusta nga pala yung tulog mo? Hindi ka naman ba namamahay? Usisa ako sa kanya nang hindi man lang siya tinitingnan ng diretsyo sa mga mata. Baka kasi kapag ginawa ko yun, mawala na naman ako sa katinuan. Nang hihipnotismo pa naman ang mga mata ng lalaking to. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Ipinatong niya na muna sa center table ang tasa ng kape at marahan akong pinaharap sa kanya. Hindi ka ba nahirapang makatulog kagabi? Masuyo nitong tanong. Alam kong concerned siya kaya tumango ako. Oo naman, ako pa ba? Nga pala, hindi ko pa naitatanong. Hanggang kailan ka nga pala mag-i-stay dito sa Alegre? Hanggat gusto mo ako makasama. Mabilis niyang sagot na halos ikasamid ko. Kahit na wala naman akong kinakain o iniinom. Loko, ang seryoso ng tanong ko tapos biglang babanat. Ivo, seryoso ang tanong ko. Seryoso rin naman ang sagot ko. Inosente niyang sabi. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? I mean, nagpaalam ka man lang ba kila Tito Theo na magbabakasyon ka rito? Hindi na ako bata para magpaalam pa sa kanila. Sagot niya't agad na nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam ako na may hindi siya sinasabi sa akin. Gusto ko sanang malaman kung ano yon kaso nahihiya naman akong pilitin siyang magkwento sa akin. Alika na muna, may pupuntahan tayo. Nagulat na lang ako nang hawakan niya ako sa kamay at patakbo naming tinahakandaan palabas ng mansyon. Sandali muna, saan ba tayo pupunta? Tanong ko habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Pero this time, sa kwadra kami ng mga kabayo papunta. Sa Batis, di ba? Inaaya kita kagabi. Nalimot mo na agad eh. Mabuti na lang ako, hindi mo nakakalimutan. Sinadya niyang huminto para lang mapisil ang isa kong pisngi. Nakalimutan ko. Nasapo ko nilang mukha kong pinanggigilan niya na naman. Nagiging habi niya na ang pagpisil sa pisngi ko't ilong ko. Okay lang, anya. Naroroon na naman ang matatamis niyang ngiti na sa akin niya lang lagi ipinapakita. Naku-curious tuloy ako kung may nobya na ba siya o wala pa. Ivo, nakayuko kong hinilang laylayan ng damit niya para itanong ang mga tumatakbo sa isipan ko. Ewan pero gusto ko talagang malaman. Baling niyang muli sa akin. Saktong pagtigil namin ay nasa tapat na kami ng kwadra. May nobya ka bang naiwan sa syudad? Sa wakas ay naitanong ko sa kanya. Saglit siyang natahimik, kaya't nabuhay lalo ang kaba ko sa dibdib. Wala namang problema kung meron. Ang sa akin lang wag kang didikit ng sobra sa mga babae. Kabilang na ako ron. Magkaroon ka sana ng boundaries. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung may babae man akong gustong maging nobya, ikaw lang yun. Wala na akong ibang gusto kung hindi ikaw lang. Isa ka sa mga dahilan kung bakit ko nilabanan ang sakit ko. Putol niya sa akin. Doon na ako natameme. Hindi ko kasi inaasahang aamin siya. Mahal kita, Mira. Dagdag niya. Hinaplos niya ako sa pisngi at masuyong hinagkan sa noo. Matamis din siyang ngumiti sa akin bago ko alalayang sumakay kay Levi. Sumakay na rin siya at tuloy ang pinatakbo ang alaga kong kabayo. Hindi na siya kumuha pa ng ibang kabayo dahil kaya naman daw kami ni Levi. Ano man ang mangyari, ano man ang malaman mo, gusto kong sa akin ka lang magtitiwala. Ako lang ang paniniwalaan mo. Maya-maya'y bulong niya sa akin. May gusto ka bang aminin sa akin? Tanong ko. Ramdam ko kasi na may hindi talaga siya sinasabi. Pero imbis na sumagot ay hinagkan niya lamang ang likod ng ulo ko. Mukhang ayaw niya pang sabihin o baka hindi pa siya handa. Kaya't hinayaan ko na lang. Nagtitiwala ako sa kanya. Sa aming dalawa kasi ay hindi lang naman siyang nagmamahal.
Pati rin ako ay mahal na rin siya. Natatakot pa lang akong umamin sa ngayon. Ilang minuto ay narating na namin ang batis. Parehong may ngiti sa mga labi namin nang muli naming marating ang dating pinagbababara namin ng mga bata pa kami. Ikaw bang naghanda ng lahat ng to? Tanong ko sa kanya nang bumungad sa akin ng isang kubo. Matapos niyang itali si Levi. At sa loob nun ay may mga pagkain na aabot ng 2 araw. May kumot at unan din doon. At higit sa lahat, merong pumpon ng rosas. Kinuha niya yon at iniabot sa akin. Oo, inagahan kong gumising para mahanda ang lahat ng ito. Pero itong kubo, pinatrabaho ko na lang. Mahahalata mo kasi kapag ako pang gumawa. Tsaka ayoko rin namang nawawala sa tabi mo. Nangihina ako kapag hindi kita nakikita. Isa pa, maraming mga matang nakabantay lagi sa'yo. Ayoko namang maaagawan kahit binabantayan kita palagi. Anya, kumindat pa siya sa akin matapos niyang haggan ang likod ng palad ko. Shucks, ganito pala ang pakiramdam kapag kinikilig. Para kang kinikiliti sa loob. Namumula ka na naman. Pilyo niya pang sabi. Nasa loko tuloy ang pisngi ko na nagiinit. Halata ba? Nahihiya akong sabi. Yup, it's okay. Ang cute mo kasi. Kumindat siyang muli sa akin bago niya ako akayin sa loob ng kubo. Huwag niya lang talaga akong re-rapin dito dahil baka pumalag ako. Iba yung ngiti mo. Sambit niya. Nangunot tuloy ang noo ko. Paano mo naman nasabi? Ganyan kasi ang mga ngitian ko sa'yo kapag medyo lumalagpas yung isip ko. Anya, hindi naman ako mangmang pa sa mga ganong usapan, kaya't alam ko kung anong tinutukoy niya. Sira, may naalala lang ako. Agad kong depensa. Kaso ang loko ayaw maniwala. Iiwan kita dito, sige ka. Banta ko. Hindi na. Awat niya. Binago niya na rin ang usapan hanggang sa tuluyan naming pagsaluhan ng agahang siya din daw ang naghanda. Masyadong nagpapa-impress. Maligo tayo, anya. Tapos na kaming kumain at kasalukuyang pinagmamasdan ng tahimik na tubig sa batis. Wala tayong pamalit. Meron, naghanda din kasi ako, alam kong sasabihin mo yan eh. Kinuha niya mula sa gilid ang isang bag na may lamang mga gamit at tuwalya. Wow ha, prepared na prepared. Napapangiti ko na lang nasabi. Mayabang naman siyang tumawa. So ano, tara na. Naglahad siya ng kamay na agad ko namang tinanggap. Akala ko lulusong agad kami pero nagkamali ako. Tinanggal niya pa muna kasi ang pang-itaas niya pati na ang pantalon niyang suot. Tanging boxer shorts lang ang tinira niya sa katawan. Napalunok ako nang dumako ang mga mata ko sa maumbok na parte ng katawan niya. Gusto mong hawakan? Pilyo niyang tanong. Pakiramdam ko tuloy ay nasusunog ng mukha ko sa sobrang pag-iinit noon. Namu? Umiwas ako at sinimulang magtanggal na rin ng damit. Buti na lang at nakatupis ako, kaya't hindi ako mapapahiya. Oh, tulala ka dyan. Tanong ko sa kanya nang ibalik ko ang tingin sa kanya. Kaso hindi man lang nahiyang loko at sumipol pa. May pagkamanyak din pala itong isang to. Parang ayoko nang maligo. Paus niyang sabi. Nangunot naman ang noo ko dahil doon. Ano na lang palang gusto mong gawin, Aber? Di, ang gumawa ng bata. Ngising sagot niya. Kinilabutan tuloy ako. Nayakap ko pang katawan ko at takot kunwari na tumitig sa kanya. Binibiro lang naman kita. Tara, maligo na tayo. Kinuha niyang kamay ko at patakbo kaming lumusong sa may batis. Para kaming mga bata na naliligo doon. Truth or dare, kapag nahuli kita ha? Sigaw sa akin ni Ibo. Lumangoy kasi ako palayo sa kanya. Game! Agad kong sang-ayon. Lumangoy pa ako palayo lalo sa kanya. Malakas ang loob ko na hindi niya ako mahahabol. Dahil sa aming dalawa, alam kong mas magaling akong lumangoy. Kaso, nang lingunin ko yung pwesto niya kanina, wala na siya ron. Hinahanap siya ng mga mata ko kaso ilang minuto na'y wala pa ring Ivo na nagpapakita. Ivo! Tawag ko sa kanya. Ivo! Inulit ko pa ang pagtawag ko sa pangalan niya pero hindi pa rin siya nagpapakita. Doon na ako kinabahan. Akma na sana akong lalangoy para umahon nang may mga kamay ang biglang yumakap sa akin mula sa likod. Huli ka!
Siya na tuwang-tuwa pa sa kalokohang ginawa. Walang yaka, tinakot mo ko, akala ko kung napano ka na eh. Pinalo ko siya sa braso at itinulak sa dibdib. Ang cute namang magalit ng future wife ko. So paano? Truth or dare? Sambit niya nang hindi ako pinapakawalan. Saglit pa akong nag-isip kunwari bago sumagot ng truth. Mahal mo rin ba ako? Diretso siyang tumingin sa mga mata ko. Nakikiusap ang uri ng tingin niya. Tila pinakikiusapan akong sumagot ng totoo. Oo, halos pabulong kong sagot sa kanya. Yung kaba na nakaukit sa mukha niya kanina ay napalitan ng saya. Yes! Hiyaw niya. Mahigpit niya akong niyakap at hinagkan-hagkan sa noo. Mahal na mahal kita, Mira. Puno ng pagmamahal niyang sabi bago niya ako angkinin sa labi. The kiss was so sweet. Gumapang ang kamay niya sa likod ko. Nakakadarang ang halik na ginagawad niya. Parehas kaming uhaw sa labi ng isa't isa. Kaya't hindi ko namalayang buhat niya na pala ako. Huli kong namalaya na yung pagtanggal niya ng manipis na telang tumatakip sa masiselan kong parte. Para akong diamante sa mga mata niya nang tuluyan niyang matanggal ang tupis kong suot. Gusto ko sanang takpan ang kabuuan ko kaso hindi niya ako hinayaan. You're so beautiful, Mira. Paus niyang sabi bago pataka ng magagaang na halik ang sa may bandang tiyan ko pataas sa mayayaman kong dibdib. Ivo, tanging pagtawag na lamang sa pangalan niya ang nagawa ko. Para akong nagdedeliryo sa ligayang pinararamdam niya sa katawan ko. Bago sa akin ang lahat, ang likot masyado ng kamay at labi niya, kung saan-saan nakakarating. I love you. Paus niyang sambit kasunod nun ang pagbaon ng mga kuko ko sa likod niya. Parang gusto kong magmura sa sobrang sakit. Pakiramdam ko ay napunit ako sa ginawa niyang pagpasok sa akin. Marahan siyang gumalaw sa ibabaw ko nang senyasan ko siyang gumalaw na. Ramdam na ramdam ko ang kahabaan niya sa loob ko. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang tawagin siya sa pangalan dahil sa sensasyon. Mahal na mahal kita, Almira. Marahan niya akong hinagkan sa noo nang tuluyan na kaming magsawa. Tagaktak ang mga pawis namin nang matapos ang aming 7 rurok na sabay lagi naming inaabot. Oo, 7 dahil binilang kong talaga. Mahal din kita, Ivo. Huwag mo sanang sasayangin ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Hinding-hindi. Nagtagpo ang aming mga labi at tuluyang hinayaan na kapwa kaming lamunin ng dilim. Ivo's point of view. Magkakasunod na tawag ang bumulabog sa mahimbing kong tulog. Ayoko sanang sagutin kaso maiistorbo pati ang tulog ni Mira. Kaya bumangon na muna ako at tinanggap ang tawag ni Papa. Wala ka sa unit mo nang puntahan kita. Asan ka ba? Hinahanap ka na ng fiancé mo. Galit na bungad sa akin ni Papa. Lumayo ako sa kubo bago bagot na sumagot. Papa, alam natin pareho na kayo lang ang may gustong makasal ako kay Samantha. Gusto niyo siya. Pues, kayong magpakasal. Ang anak ni William Chavez na naman bang dahilan kaya't hindi mo magawang mahalin ang anak ng Tito Enrico mo? Alam kong namumula na ang mukha ni Papa sa galit, pero wala na akong pakialam. Matagal akong naging sunod-sunurang anak. Oras naman na parang mga kagustuhan ko naman ang masunod. Buhay ko ito. Ako lang ang dapat na magdidikta at hindi ang ibang tao, kahit pang mga magulang ko. Si Almira lang ang gusto kong pakasalan. Itakwil niyo ako kung gusto niyo. Tanggalan niyo ako ng mana, ng lahat-lahat na. Wala na akong pakialam. Si Almira lang ang pinaka-importante sa akin. Hindi mo gugustuhin tikman ang galit ko. Pati na ng Tito Enrico mo. Oras na hindi matuloy ang kasal ninyo ni Samantha. Gigil niyang banta. Mapakla tuloy akong tumawa. Nang dahil sa sobrang paghahangad niya ng yaman at kapangyarihan, hindi niya naiisipin ang kapakanan at damdamin ng kaisa-isa niyang anak. Masyado siyang makasarili. Bagay na hindi ko gagawin sa mga magiging anak namin ni Almira. I'm not threatened. Hindi ko na kayo tatawagin pa na Papa. Dahil hindi ko naman ni minsan naramdaman ang pagiging ama niyo sa akin. Simulat sa pool si Mama lang nagbigay talaga ng pagmamahal sa akin. Gawin niyo ang gusto niyo. Huwag lang basta kayong magtataka kung papalagang ko na kayo ngayon. Alam mo hindi na akong dating Ivo na mahina.
Kayang-kaya na kitang labanan. Rinig ko ang pagtangis ng bagang niya mula sa kabilang linya. Natawa ko dahil sa tigas ng puso niya. Walang patutunguhan ng pag-uusap namin kaya't pinutol ko na ang linya. Hindi ko na hinayaang makontak pa nila ako. Bumalik ako sa tabi ng babaeng mahal ko. Napangiti ako dahil ang dalilang nailipad ng hangin ang galit na nararamdaman ko para kay Papa. Pagkakita ko pa lang sa maamo at maganda niyang mukha. Hindi ko nasasayangin pang pagkakataong to. Pakakasalan ko siya at mamumuhay ng masaya at tahimik. Maingat kong hinawi ang ilang hibla ng buhok niya na humaharang sa mukha niya. Napupuno ng saya ang puso ko kapag nasisilayan ko siya. Ano bang nagawa ko sa kanya para biyayaan niya ako ng isang gaya mo? Maingat akong dumukwang para hagkan siya sa labi. Matulog ka lang, mahal ko. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Masuyo kong sabi nang magmulat siya ng mata. Tumango siya't ngumiti bago muling pumikit. Tumabi na rin ako sa kanya at pinahiga siya sa braso ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi ko na yata kakayanin pa kung magkakalayo pa kaming dalawa. Mahal na mahal kita, Mira. Muli ko siyang hinagkan sa labi bago ko hayaan ang sarili ko na hilahin ng antok. Gabi na nang magising ulit ako. Tulog pa rin si Mira. Mukhang napagod talaga siya sa ginawa namin kaya't hinayaan ko lang siya na bawiin ang lakas na kinuha ko sa kanya. Hinaplos ko muna ang mahaba niyang buhok bago ko ipasyang gumawa ng apoy. Inayos ko na rin ang magiging hapunan namin para pagising ni Mira. Kakain na lang kami. Kaso, nang gigisingin ko na siya ay inaapoy na siya ng lagnat. Nataranta ako dahil wala akong dalang gamot. Wala ring signal ang cellphone ko. Umulan pa kaya't ang tangi kong nagawa ay yakapin siya ng mahigpit at ikinulong sa bisig ko. Tsaka lang ako nabunutan ng tinik sa dibdib ng paghupa ng ulan ay humupa na rin ang lagnat niya. Tinakot mo ko. Mahina akong bulong sa kanya nang tuluyan siyang magmulat ng mata. Matamis lamang siyang ngumiti sa akin. Ganito yata talaga kapag first time. Pausang boses niyang sabi na nagpangiti sa akin. Sorry, pinag-alala kita. Mahina niyang sabi. Tumangwa ko at marahan siyang hinaplos-haplos sa ulo. May problema ba? Napansin niya siguro ang bigla kong pananahimik. Umiling ako kaso ayaw niyang paniwalaan ang naging sagot ko sa kanya. Napabuga tuloy ako ng hangin. Ipinagkakasundo ako ni Papa sa isang babae. Sinimulan ko nang magkwento sa kanya. Tahimik naman siyang nakikinig at hindi ni minsan nagtangkang magtanong o putulin ako. Masyadong uhaw sa kapangyarihan si Papa. Kaya pati ako halos ibenta niya na sa demonyo. Hindi ko siya gusto. At kailanman ay hindi magugustuhan dahil pangalan mo lang lagi ang sinisigaw nito. Dinala ko ang kamay niya sa dibdib ko at hinayaan siyang damhin ng malakas na pintig noon. Ngayon ay gusto ni Papa na pakasalan ko ang babaeng gusto niya para sa akin. Hindi ako pumayag kaya't nagalit ng husto si Papa. Pero wala na akong pakialam sa galit niya. Ikaw na lang ang pinakang mahalaga sa akin. Kaya sana, pumayag ka sa alok kong kasal. Magpakasal tayo bukas din mismo. Dapat lang namang pakasalan mo ko, no? Lalo't ilang beses mo kong pinunlaan sa loob. Ayoko namang mabuntis ng walang asawa. Magiging kahiya-hiya ako noon pag nagkataon. Sangkaterbang sermon din ang matatanggap ko mula kay Papa once na hindi mo ako panagutan. Pagbibiro niyang sabi. Tumawa naman ako at tumango. Para akong nagtapon ng malaking ginto kapag ginawa kong takasan ka, no? Dapat na ba akong kiligin? Nope, bukas na. Sa araw ng kasal natin. Okay. Mahigpit siyang yumakap sa akin. Nanatili kami sa ganoong posisyon ni hindi namin napansin ang gutom. Kung hindi pa ko malamang sikmura niya, hindi pa maghihiwalay ang aming mga katawan. Kinabukasan ay agad naming binalita kay Tito William ang plano naming pag-iisang dibdib. Hindi naman sa amin tumutol si Tito. Tuwang-tuwa pa nga ito dahil hindi na umano niya kailangang ireto pa sa mga anak ng kaibigan ng kumpadre niya si Mira. Hiling niya lang na gawing enggrande ang kasal namin ng kaisa-isa niyang anak dahil isang beses lang naman daw yun at kailangang espesyal. Bagay na sinang-ayunan ko naman agad dahil deserve yon ng magiging reyna ko. Tinanong lang sa akin ni Tito kung magiging okay ba sa magulang ko ang plano ko.
Hindi ko sinabing okay dahil hindi naman talaga. Pero sinigurado kong walang kahit na sino ang pwedeng pumigil sa pag-iisang dibdib namin ni Almira. Ang gwapo mo dyan sa suot mong tuxedo ah. Agad kong naibaling ang tingin ko kay Tito William. Excited na ako, Tito. Ani ko. Ngumiti naman to sa akin. Lumapit din siya at ipinatong ang kamay sa balikat ko. Papa nang itawag mo sa akin dahil magiging mag-asawa na kayo mamaya ng unika iha ko. Basta't isa lang ang hihilingin ko sa'yo ha. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Dahil kapag ginawa mo yun, hindi ako magdadalawang isip na bawiin siya sa'yo. Makakaasa ka po, Papa. Bueno, mauna ka na sa simbahan at baka maunahan ka pa namin ng anak ko ron. Oho, salamat sa tiwalang binigyan niyo sa akin, Papa. Yumakap ako kay Papa William bago ko iwan ng mansyon. Gusto ko sanang silipin ang bride ko sa kwarto niya kaso bawal daw, kaya't hindi na ako nagpumilit pa. Naghintay na lamang ako sa altar. Kabado ah, huwag kang mag-alala, sisipot yun. Siniko ako ng kaibigan kong si Clark na napansin yatang hindi na ako mapakali. Late na kasi si Mira ng 10 minuto. Ayoko sanang mag-isip ng kung ano-ano kaso hindi ko mapigilan, lalo't nagbanta si Papa. Hindi ko maiwasan eh. Alam mo naman kung anong sitwasyon ko at hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nakikita ang babaeng mahal ko. Relax pare, darating yun. Tinapik niya ako sa likod at marahang sinuntok sa braso. Bago siya tumabi kay Sammy na kaninang umaga ko lang nakilala. Siya ang kinuhang bridesmaids ni Mira, habang si Clark naman ang best man ko. Nandito na ang bride! Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang sumigaw na ang receptionist namin na andito na ang mapapangasawa ko. Otomatikong lumawak ang ngiti sa labi ko. Hindi ko rin mapigilan ang emosyon ko lalo na nang mag-flashback sa akin ang lahat ng masasaya't malulungkot naming alaala. Sino bang mag-aakala na ang babaeng noon ko pang inaasam-asam na makasama ay maglalakad na sa loob ng simbahan habang unti-unting lumalapit sa akin. Hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman ngayon ng puso ko. Dati, nababaduyan ako sa mga kakilala kong napapaiyak. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit tumutulo ang luha ng groom habang pinagmamasdan nila ang bride. Ang ganda mo. Bulong ko kay Mira nang tuluyang iabot ni Papa William ang kamay niya sa akin. Salamat, ang gwapo mo rin. Matamis siyang ngumiti sa akin na sinuklian ko naman ng isa ring matamis na ngiti. Bigyan niyo ako agad ng apo ha? Pahabol sa amin ni Papa. Nagkatinginan naman kami ni Mira kasunod ng mahina naming pagtawa. Hindi na kami sumagot kay Papa. Kinindatan ko na lang to bago namin harapin ang paring magkakasal sa amin. I love you. Bulong ko sa kanya. Magkahawak kamay kami habang pinakikinggan ng maiksing paalala ni Father tungkol sa pag-aasawa. I love you too. Ganti niyang nagpangiti sa akin. Ramdam ko rin ang pag-iinit ng tuktok ng mga tenga ko. Dang it, kinikilig ako. Ang sagwa mong kiligin, pre. Saad ni Clark. Pinandilatan ko naman ng walang hiya. Kaso mapang-asar pa itong tumawa. Hintayin ko lang na ikasal ka rin. Hindi lang tawang ibabalik ko sa'yo. Halakhak pa. Pasimple kong pinakita sa kanya ang gitna ng daliri ko. Father, yung groom mo. Sumbong niya kaya't mabilis kong naibaba ang kamay ko. Ivo? Pinandilatan patuloy ako ng mapapangasawa ko. Hayop na Clark to. Nakikinig ba kayong dalawa sa akin? Untag sa amin ng pare. Opo, pasensya na po Father. Hindi pa kasi naiinom ng best man ko yung gamot niya kaya ganyan. Nahihiya akong paghingi ng paumanhin. Nakakaintindi naman sa aking tumango si Father hanggang sa ituloy na nito ang pagkakasal sa amin. At sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng poong may likha, kayo ngayon na itinatalaga akong ganap ng mag-asawa. Ivo, Almira, maaari nyo nang hagka ng labi ng isa't isa. Ani Father. Iniharap ko sa akin ang asawa ko at marahang inalis ang kanyang belo. Damn! Ang swerte ko. Napakaganda ng misis ko. Ang cute niya palalo na ngayong pinamumulahan naman siya. Kiss daw ha, hindi mukbang. Bumanat na naman si Clark. Ang ingay mo, kanina ka pa.
Moment nila yan, ipapansin ka. Galit nitong panunupalpal ni Sammy. Kami naman tuloy ng asawa kong natawa. Lalo na nang kamuti ni Clark ang batok niya. Mukhang magkakatuluyan din ng dalawang yan. Bulong sa akin ang asawa ko. Mukha nga, halata kay Clark na type niyang best friend mo eh. Pagsang-ayon ko bago ko angkinin ang labi niyang kanina ko pang pinananabik ang hagkan. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil hindi niya hinayaang sirain ni Papa ang espesyal na araw namin ng asawa ko. Wala na rin naman akong natanggap pang balita tungkol kay Papa. Pati na kay Tito umuwi na rin ang Pinas si Mama. Nagalit pa nga to sa akin dahil hindi ko man lang daw siya inimbitahan. Pilit ko na lang sa kanyang pinaintindi na ayokong madamay siya sa galit sa akin ni Papa. Mabuti na lang at malawak ang pangunawa ni Mama. Mukhang ang layo ng nasa isip mo ah. May problema ba? Yumakap sa akin ang asawa ko. Katatapos lang ng honeymoon namin at kasalukuyan pa rin nasa Hawaii. Si Mamang nagregalo sa amin ng trip to Hawaii matapos ang kasal namin. Dito na lang umano namin ganapin ang honeymoon. Kung alam lang nila na nauna ng honeymoon naming mag-asawa, baka hindi na nila pinagkaabalahan pa ito. Wala naman po mahal. Nag-iisip lang ako na magandang ipapangalan sa magiging anak natin. Ganun ba? Ako, may naisip na. Talaga? Pwede ko bang malaman? Yup, Noah. Noah ang gusto kong ipangalan kapag lalaki. At kapag babae naman, Maria Luisa. Ang gagandang pangalan. Hinagkan ko siya sa noo at mahigpit na gumanti ng yakap. Ano man ang maging kasarian ng magiging anak natin ay mamahalin natin sila ng buong puso. Hindi tayo magiging maramot. Hindi rin magiging saradong isipan sa mga nais silang gawin sa buhay. Magiging mabubuti tayong magulang sa kanila. At sisiguraduhin kong magkakaroon sila ng masaya at marangyang buhay. Kasama tayo. Sige na mahal ko, magpahinga ka na dahil alam kong napagod ka ng husto sa ginawa natin. Masuyo ko siyang hinagkan sa labi. Kapwang may mga ngiti sa aming mga labi habang hinahayaan namin ang antok na lumamon sa amin. Wakas!